Bakit may mga pagkakataong nararamdaman natin na malayo ang Diyos? Linalayuan kaya niya tayo? Deuteronomio 31:6, ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iwan ni pababayaan ka niya. Hindi ang Diyos ang lumalayo o nang iiwan, kundi ang tao. Kagaya ng bunsong anak sa talinghaga ng alibughang anak. Isaiah 59:2, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan. Tayo ang kadalasang lumalayo sa Diyos kaya hindi natin siya ramdam. Mateo 15:8. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapuat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kung ang puso ay hindi kaisa ng sa Diyos dahil iba ang kalooban sa Kanya, tayo ay nagkakasala at nakagagawa ng hindi mabuti na siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Awit 119:11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kung nais maging malapit sa Diyos ay maglaan ng oras na aralin ang mga salita niya nang magkaroon ng unawa sa kanyang kalooban, dahil ang unawa ay nagbibigay lakas na masunod siya. Ito ang naglalapit sa ating puso sa Kanya at naiiwasan natin ang paggawa ng salungat sa Kanya. Kung ang tao ay may kakayahang piliin na iwanan at layuan ng Diyos, ang Diyos ay nangako na hindi niya tayo pababayaan at iiwanan at hindi siya kailanman magsisinungaling. Tito 1:2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kadalasan ang tao ay hindi tapat sa pangako, ngunit ang Diyos ay laging maasahan. Huwag lalayo o lilihis upang matanggap ang kaniyang mga pangako, huwag lang din sa Kanya ay malapit, kundi dapat ay manatili tayo sa kalooban niya at siya ay mananahan sa ating mga puso, pakaisipin. Juan 15:0, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Seti, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo.